Nagsisimula tayo sa kwento noong ang mundo ay bata pa, kung saan nagkaroon ng digmaan sa kalangitan, at nadiskubre ng mga immortal na mayroon silang kapangyarihang pumatay sa isa't isa. Sa digmaang ito, isang dakilang sandata na tinatawag na Bow of Epirus ang nawala sa mundo ng tao. Ang mga nagwagi sa digmaang ito ay naging mga Diyos, habang ang mga natalo ay naging mga Titan, na ngayon ay nakakulong sa mga bundok ng Tartarus. Isang batang birheng oracle ang nagising mula sa kanyang pagkakahimbing. Tinanong siya ng kanyang mga kasamahan kung ano ang kanyang nakita sa kanyang pangitain. At sinabi niya sa kanila na nakita niya si Haring Hyperion na pinalalaya ang mga Titan mula sa kanilang piitan. Naniniwala siyang nais ng hari na hanapin ang Bow of Epirus upang maghari sa sangkatauhan. Sa sandaling yon, ang napakalaking hukbo ni Haring Hyperion ay nagmarcha patungo sa mga tarangkahan, at ang hari mismo ang sumalakay. Hiniling ng hari na makita ang oracle, ngunit pinigilan siya ng pari. Binalaan siya na magdudulot siya ng galit ng mga Diyos kung hindi siya titigil. Itinanong ni Hyperion sa pari kung nasaan ang mga Diyos noong namamatay ang kanyang anak at asawa, at nang siya ay nananalangin araw-araw. Pagkatapos, sinunog niya ang pobreng pari dahil sa hindi pagkakaloob ng kasiya siyang sagot. Pagkatapos ay ipinahayag niya na tatapusin niya ang paghahari ng mga Diyos. Sa isang nayon sa Hellenic, nakatira si Theus kasama ang kanyang ina. Isang araw, ang mga bantay ay nagpatunog ng kampana, at lahat ay nagtipon sa sentro ng nayon. Ipinahayag ng isang commander na nagngangalang Helios na sinakop ni Hyperion ang monasteryo ng Sibyl at na ang kanyang hukbo ay malapit ng salakayin ang nayon. Kaya't lahat ay dapat magtungo sa bundok Tardes sa likod ng dakilang pader. Mabilis na nagsimulang lumikas ang mga taga-nayon. Ngunit si Theus at ang iba pang mga magsasaka ay napilitang maiwan dahil sa kanilang mababang dugong marangal. Dahil dito, nakipag-away si Theus sa isa sa mga sundalo. Hinarap niya ang 5 sundalo ng sabay-sabay at nagawang gawing bihag ang sundalong si Lysander. Dumating si Helios upang makipagkasundo at ipinangako kay Theus na sisiguraduhin niyang ligtas ang mga magsasaka kinabukasan. Kaya pinalaya niya si Lysander. Pagkatapos, inimbitahan ni Helios si Theus na sumama sa kanya, ngunit tumanggi ito. Sinabing hindi mapagkakatiwalaan ang mga ito at iiwanan ang kanilang mga tao anumang oras na kanilang naisin. Pagkatapos, pumunta si Theus sa kanyang guro, isang matandang lalaki na nagsabing hindi niya iiwan ang nayon upang mamatay sa mabagal na kamatayan, kundi nais niyang mamatay ng mabilis sa kamay ng hukbo ni Hyperion. Hinikayat niya si Theus na kumuha ng armas laban sa kasamaan. Nang gabing yon, nang matulog ang matandang lalaki, naramdaman niya ang isang presensya at mabilis na nagbago sa kanyang tunay na anyo, ang Diyos na si Zeus. Ang kanyang tagasunod ay ang kanyang sariling anak na babae, si Athena, na nagtanong kung bakit siya gumugugol ng maraming oras sa pag-impluwensya kay Theus. Inamin ni Zeus na tanging si Theus lamang ang makakapamuno sa hukbo ng mga tao laban sa hukbo ni Hyperion. Ngunit ito ay dapat maging kanyang sariling pagpili. Matapos lumikas ang hukbo ng mga mataas na dugong marangal, iniwan nila si Lysander kasama ang iba pang mga commander upang protektahan ang mga magsasaka. Gayunpaman, walang awang pinatay ni Lysander ang mga commander at tumakbo patungo kay Haring Hyperion upang mag-alay ng kanyang sarili sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayaw ni Hyperion ng anumang kaugnayan sa isang taksil. Wala siyang pakialam sa mga babae, armas, o impormasyon na iniaalok ni Lysander, at ang tanging nais niyang malaman ay kung nasaan ang oracle, dahil siya lamang ang nakakaalam sa Bow of Epirus. Sa huli, pinili ni Hyperion na panatilihin si Lysander sa ilalim ng isang kondisyon. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na gawing baog si Lysander, sapagkat hindi kailangan ng mundo ng higit pang mga duwag na tulad niya na ipanganak. Kinabukasan, habang si Theus ay nasa burol upang magsanay ng kanyang sibat, napansin niyang nasusunog ang kanyang nayon. Tumakbo siya patungo sa pinangyarihan at natagpuan ang hukbo ni Hyperion na sumasalakay at pumapatay sa mga tao ng kanyang nayon na napilitang maiwan. Nakita rin niyang 2 sundalo ang nagbabalak patayin ang kanyang ina. Si Theus ay sumigaw sa galit at pumatay ng ilang mga lalaki sa pag-asang mailigtas siya, ngunit sa huli ay napasuko siya ng maraming mga lalaki. Pagkatapos, kinuha ni Haring Hyperion ang isang punyal at nilaslas ang leeg ng kanyang ina sa harapan niya mismo. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin si Theus sa mga minahan ng asin bilang isang alipin. Mula sa bundok Olympus, pinanood ng mga Diyos habang sinisira ng legion ni Hyperion ang lahat ng monasteryo sa paghahanap ng Bow. Gayunpaman, pinaalalahanan ni Zeus ang iba pang mga Diyos ng patakaran na hindi sila maaaring makialam maliban kung pinalaya ang mga Titan, na nagsasabi sa kanila na kung tutulungan o makikialam sila sa mga mortal, parurusahan sila ng kamatayan. Isang araw, ang 4 na oracle ay nahuli at dinala sa parehong bilangguan kung saan nakulong si Theus. Hindi sinasadyang hinawakan ng birheng oracle ang kanyang binti at nakita ang isang pangitain ni Theus na kasama si Hyperion sa mga guho ng Grace.
Mabilis niyang nilapitan ang iba pang mga bilanggo at sinabi sa kanila na kailangan nilang tumakas ng gabing yun. Sa gabi, habang isinasagawa ng 4 na oracle ang kanilang ritual, sila ay inabala ng mga bantay, at sa sandaling yon, nagawa nilang patayin ang mga ito. 3 sa mga oracle ang nanatili upang protektahan ang Birheng Oracle mula sa mga naghahabol. Pinalaya rin ni Phaedra, isang babae, si Theis kasama ang iba pang mga bilanggo, at lahat sila ay tumakas mula sa bilangguan. Kinaumagahan, nakita ni Stabes, isa sa mga tumakas na bilanggo, ang isang barkong mangangalakal, kaya't pinlano nilang nakawin ito at magtungo sa hilaga upang talunin si Hyperion minsan at magpakailanman. Gayunpaman, nang sila'y dumating upang salakayin ang barko, natuklasan nilang ito ay puno ng mga sundalo ni Hyperion. Nagsimula ang isang labanan kung saan tunay na mas marami ang kanilang mga kalaban. Sa kabila ng kautusan ni Zeus na huwag makialam, tumalon si Poseidon mula sa bundok Olympus sa dagat upang lumikha ng isang alon na napakalakas na winasak nito ang lahat ng nasa landas nito. Ang mga sundalo ay tinangay kasama ang barko, habang si Theis at ang kanyang grupo ay naligtas dahil sa mga pangitain ng Oracle. Pagkaraan, tinanong ni Theis si Phaedra kung ano pa ang nakita niya sa kanyang mga pangitain, at sinabi niya sa kanya na haharapin niya si Hyperion. Sinabi rin niya na nakita niya ang isang katawan. Sinabi ni Theis sa kanya na ang kanyang ina ay kamakailan lamang namatay. Sinabi ni Phaedra na kailangan nilang bigyan siya ng isang nararapat na libing, ayon sa hinihingi ng kanilang pananampalataya, kaya't nagpa siya silang bumalik sa nayon ni Theis. Samantala, inutusan din ni Hyperion ang Minotaur na habulin ang Birheng Oracle at nagpadala ng kanyang iba pang mga sundalo upang tambangan ang sinuman sa nayon. Pagkatapos ilibing ang kanyang ina sa templo, napansin niyang may nakulong sa ilalim ng libingan, kung saan may isang malaking bato na nakaipit sa loob. Nang hampasin niya ang bato gamit ang martilyo, natuklasan niya ang hinahangad na Bow of Epirus. Bigla, mula sa kadiliman ng mga lagusan, lumitaw ang Minotaur at inatake siya. Sa labas, napalibutan din ang kanyang mga kaibigan ng mga kalaban. Si Theis ay matapang na nakipaglaban sa Minotauro, at kahit siya ay nasugatan sa braso, nagawa niyang bumangon at talunin ang hayop na parang tao. Pinugutan pa niya ito ng ulo. Pagkatapos, lumabas siya at ginamit ang busog ng Epirus upang patayin ang mga sundalong nakapaligid sa kanyang mga kaibigan. Nang masiguro na ang kanilang kaligtasan, nawala ng malay si Theis. Kinabukasan, nagising siya at nakita si Phaedra na nagpapagaling ng kanyang mga sugat. Sinabi nito na siya'y nalasan ng Minotauro pero ligtas na siya ngayon. Nagmahalan sila at nagtalik. Sa ganitong paraan, isinuko ni Phaedra ang kanyang posisyon bilang Birheng Orakulo at nawala ng kapangyarihang makakita ng hinaharap. Kinahapunan, si Theis, kasama si Phaedra, Stabes, at ang mungheng naligtas nila, ay nagpunta sa monasteryo. Bigla silang nakarinig ng mga tinig na tila nagmumula sa malayo. Naintindihan ng monghe kung ano ang nangyayari at mabilis na tumakbo pababa. Pagdating doon, sinimulan niyang itulak ang isang malaking rebel tunghugis toro na nasa ibabaw ng malaking bonfire. Hindi maintindihan ni Theis at Stabes kung bakit ito ginagawa ng monghe kaya sinubukan nila siyang pigilan. Iniisip na ito'y baliw, ngunit napagtanto ni Phaedra na ang mga tinig na kanilang naririnig ay nagmumula sa loob ng sinumpang toro. Kaya't mabilis na itinumba ni Theis at Stabes ang rebulto. Dito nila nadiskubre na nasa loob ng toro ang mga kapatid na orakulo ni Phaedra, nakagapos, nasunog, at malubha na ang kalagayan. Nalaman nila na ang mga tauhan ni Hyperion ang may kagagawa nito, dahil nasa lugar pa ang mga ito. Kaunti lamang ang layo sa monasteryo. Labis na nagdalamhati si Phaedra para sa kanyang mga kapatid na malapit ng mamatay. Ang monghe ay napuno ng galit, kumuha ng espada, at tumakbo patungo sa mga tauhan ni Hyperion upang maghayganti. Hindi niya napansin na ito ay isang bitag. Sinubukan ni Theis at Stabes na pigilan siya, ngunit huli na dahil sila'y napalibutan ng mga pagano, at mabilis na pinatay ang monghe ng walang kabuluhan. Nang bumagsak si Theis, nawala sa kanya ang busog, na agad namang kinuha ng mga sundalo. Dumating si Ares, ang Diyos ng digmaan, upang tulungan ang mga mortal at mabilis na pinuksa ang buong batalyon ng mga kaaway ng walang awa. Pati si Athena ay nagpakita at nagbigay ng 2 kabayo sa kanila. Iniutos na tumakbo sila patungong Tartarus upang pigilan si Hyperion. Sa kanyang pagkadismaya, bumaba si Zeus mula sa kalangitan. Labis siyang nagalit sa kanyang mga anak. Mabilis na humingi ng paumanhin si Athena, ngunit si Ares ay nagtangkang magpaliwanag. Kaya't labis na nagalit si Zeus at pinatay siya gamit ang apoy na pamalo. Pagkatapos ay hinarap ni Zeus si Theis at binalaan na wala ng Diyos ang tutulong sa kanya kailanman, na siya'y mag-isa na lamang. Bagay na ikinagulat ni Theis dahil hindi naman siya humiling ng tulong. Samantala,
Ang hukbo ni Hyperion ay nasa tarangkahan na ng dakilang pader ng Tartarus. Tinanong ni Hyperion si Lysander tungkol sa lugar, depensa, at bilang ng mga sundalo, ngunit pagkatapos ay tinanggal na lang siya. Lumapit ang hina na dati ng kasama ni Hyperion at inabot sa kanya ang busog ng Epeiros. Sinabi ng sundalong kasama ng hina na nagpakita ang mga Diyos mula sa itaas at pinuksa ang kanilang mga tauhan. Binalaan niya ang hari na magdudulot ng takot ang balitang ito sa mga sundalo. Ngunit sa pagkabaliw ni Hyperion dahil sa kapangyarihan at gutom, pinatay na lang niya ang sundalo upang hindi kumalat ang balita. Nang malaman kung paano sinagip ng mga Diyos si Thetis, kinolekta ni Hyperion ang lahat ng impormasyong maaari niyang makuha tungkol sa binata. Sa tulong ni Lysander, nadiskubre niyang si Thetis ay isang anak sa labas. Ipinanganak matapos gahasain ng mga mamamayan ang kanyang ina. Naging interesado si Hyperion dito. Sa kabilang banda, pagdating sa dakilang pader, agad nakipagkita si Thetis kay Helios. Dinala siya sa pinuno ng konseho. Sinabi ni Thetis na ang busog ng Epeiros ay nasa kamay na ni Hyperion at dapat nilang isara ang mga tarangkahan at maghanda para sa digmaan. Hindi siya pinaniwalaan ng pinuno ng konseho, ni hindi rin ito pinaniwalaan na may mga Diyos, kaya tinanggihan niya ang mungkahi. Bigla silang inabisuhan na may sugo mula kay Haring Hyperion upang makipag-usap tungkol sa kapayapaan. Sa kakatuwang hiling ng sugo, si Thetis ang kanyang kinausap. Habang nakikipag-usap si Thetis sa sugo, ibinunyag ng sugo na siya mismo si Haring Hyperion at inalok niya si Thetis na sumama sa kanya. Sigurado siyang magwawagi sa digmaan at ipinangako kay Thetis ang immortalidad. Galit na galit si Thetis dahil sa ginawa ni Hyperion sa kanyang ina kaya't mariin niyang tinanggihan ang alok. Sinabing ang mga kilos ang mortal, hindi ang laman, at bumalik siya sa loob ng pader. Maliwanag na papalapit na ang digmaan. Kinabukasan, inihanda ng lahat ng sundalo ang kanilang mga armas, kalasag, at baluti para sa nalalapit na digmaan. Sa labas ng tarangkahan ng dakilang pader, libu-libong sundalo ni Hyperion ang handa na rin. Lumakad si Hyperion sa harapan ng kanyang hukbo at pinaputok ang kanyang busog. Sa isang araw lamang, nagawa niyang pabagsakin ang malalaking tarangkahan ng dakilang pader. Natakot ang mga sundalo, at ang ilan ay nagbagsak ng kanilang mga armas sa pag-asang susuko na lamang. Sa gitna ng kaguluhan, umakyat si Thetis sa pader at pinatahimik ang mga natatarantang sundalo. Nagbigay siya ng talumpati upang pakalmeyan ang kanilang mga nerbiyos at sinabing ang pagsuko ngayon ay hindi lamang pagsuko ng kanilang buhay kundi pati na rin ng kanilang kaluluwa. Pinangunahan niya ang maliit na hukbo laban sa papalapit na kaaway, na nagpatamba ng maraming sundalo. Nagsimula ang isang malaking labanan, kung saan maraming tao ang namatay. Matapang na pinanatili ng mga Hellenica ang kanilang posisyon at matapang na nakipaglaban laban sa hukbong pagano. Sa gitna ng labanan, naglakad ng buong yabang si Haring Hyperion sa mga tarangkahan at umakyat sa taas ng dakilang pader. Dito siya sinalubong ng pinuno ng konseho ng Hellenica, na umaasa pa rin sa negosasyon. Ngunit nilagpasan lamang siya ni Hyperion at pinugutan ng ulo. Pinatay siya. Nilagyan ni Hyperion ng tanda ang busog sa bundok sa harapan niya at pinaputok ito. Narinig ni Thetis ang ingay na ito sa ibaba at tumakbo kasama si Stabes upang pigilan ang baliw na hari. Ngunit pagdating nila, huli na dahil pinaputok na ni Hyperion ang busog sa hawla ng mga Titan at ito'y tinamaan. Bago pa nila siya mapatay, nagising si Thetis mula sa pagsabog at nakita na malubhang nasugatan ang kanyang kaibigang si Stabes. Nakalaya na ang mga Titan at nakikipaglaban na kay Thetis. Ginamit niya ang busog upang tamaan ang isa sa kanila, ngunit mabilis siyang pinatay ng mga natitirang Titan. Sa mga sandaling yon, nagpakita ang mga Diyos mula sa kalangitan. Sa isang hampas ng kanyang martilyo, kinuha ni Zeus ang busog mula sa kamay ng kaaway, at nagsimula ang labanan sa pagitan nila at ng mga Titan, kung saan malinaw na mas malakas ang mga Diyos ngunit hindi pwedeng magkamali, dahil ang mga Titan ay maaaring pumatay sa kanila at mas marami sa bilang. Sa labas, nagulat si Thetis nang harapin siya ni Hyperion, at sila'y nagsimulang maglaban. Parehong gustong patayin ang isa't isa. Sa dami ng mga Titan, nagawa nilang patayin sina Apollo at Hercules. Matapang na nakipaglaban si Poseidon at pumatay ng marami sa kanila. Ngunit kalaunan ay napatay din siya sa kamay ng mga madilim na nilalang. Nakita ni Zeus ang kanyang anak na si Athena na tinamaan ng mga Titan, na nagdulot ng kanyang kamatayan. Sa galit, kinuha ni Zeus ang mga kadena na nagbibigkis sa Tartarus at pinaglapit ito. Umaasa na mabagsak ang bundok at mapigilan ang mga Titan sa loob nito. Samantala, si Thetis at ang kanyang kalaban ay naglaban para sa kanilang buhay, sa kabila ng matinding hirap at matinding labanan. Sa wakas ay nagawang talunin ni Thetis si Hyperion at patayin siya. Sa oras na yon, bumagsak ang bundok ng Tartarus sa kanilang lahat.
Makalipas ang ilang panahon, nalaman na nagkaroon ng lugar si Theus sa mga Diyos dahil sa kanyang kabayanihang lampas sa sinumang tao. Siya rin ay pinarangalan ng isang anak na lalaki, si Amos. Isang malaking monumento para parangalan si Theus ay ginawa sa gitna ng bayan. Pinagmamasdan ni Amos ang monumento ng kanyang ama nang may paghanga. Bigla siyang nilapitan ng isang matandang lalaki. Ang parehong lalaking minsan nang nagturo kay Theus. Sinabi nito kay Amos na darating ang digmaan sa kalangitan at naroon ang kanyang ama. Tumingala si Amos sa kalangitan at pinagmasdan ng libu-libong lalaking naglalaban, na minamarkahan ang simula ng digmaan sa kalangitan.